Legacy in Disguise. Kabanata 6 na po. Nag-aalalang nagsalita si Bernard Rossi sa kanyang ama na si Andre Rossi. Dad, ibenta na natin ang mga ari-arian natin at tumakas habang may pera pa tayo. Kapag tuluyang kumilos si Ferdinand Rousseau laban sa atin, siguradong tapos tayo. Ngunit nanlilisik ang mga matang tiningnan siya ni Andre bago ito malakas na sumigaw. Lintik kang inutil ka. Gusto mong ipagbili ang lahat. Alam mo ba kung ilang dekada kung pinaghirapan ang Rossi Pharmaceuticals? Bilyon ang halaga ng kumpanyang ito, tapos gusto mo itong isuko kapalit ng kakarampot na 200 milyon. Sa gilid nila, agad namang sumingit si Troy Rossi, ang anak sa labas ni Andre. Kuya, tama si Dad. Ang Rossi Pharmaceuticals ang buong buhay niya. Hindi natin pwedeng basta na lang ito isuko. Agad nagdilim ang mukha ni Bernard. Walang babala niya itong sinampal ng napakalakas. Hayop kang bastardo ka. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita rito? Napaatras si Troy habang hawak ang namumulang pisngi, ngunit nanatili siyang matatag. Kahit sampilan mo pa ako, sasabihin ko pa rin ang totoo. Hindi mo pwedeng sirain ang pinaghirapan ni Dad. Abat, gusto mo yatang mamatay. Galit na sinugod ni Bernard ang kapatid, ngunit agad siyang pinigilan ni Andre. Tama ang kapatid mo. Malamig nitong sabi. Kapag may problema, hinaharap. Hindi tumatakbo. Pagkatapos ay mariin itong idineklara. Makinig kayong dalawa. Kung sino man ang makakahanap ng paraan para maresolba ang krisis na ito, siya ang magiging susunod na chairman ng Rossi Pharmaceuticals. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bernard. Dad, hindi mo naman siguro ibibigay ang kumpanya sa isang anak sa labas. Malamig na ngumisi si Andre. Bastardo man siya o hindi, dugo ko pa rin siya. At kung ikaw na panganay ay walang silbi at walang bayag humarap sa problema, mas mabuting bumaba ka na lang at ipaubaya sa mas karapat-dapat. Nanlaki ang mga mata ni Troy. Sa wakas, matapos ang napakaraming taon ng pagmamaliit, pambabastos, at pagturing sa kanya bilang basura sa loob ng pamilya Rossi, dumating rin ang pagkakataong hinihintay niya. Samantala, sa kaibuturan ng isip ni Andre, wala talaga siyang planong ipamana ang kumpanya kay Troy. Ginagamit lamang niya ito upang gipitin si Bernard at piliting kumilos. Pero malinaw ang isang bagay. Kapag nabigo si Bernard ngayong pagkakataon, unti-unti nang mawawala sa kanya ang lahat. Habang nagkakagulo ang pamilya Rossi sa paghahanap ng paraan para mapakalma si Ferdinand Rousseau, katatapos lamang maligo ni Adrian Laurent at bumalik sa kanilang silid. Naroon si Elise Rousseau, nakasuot ng manipis na nightgown habang nakahiga sa kama. Tamad niyang iniindayog ang makikinis na binti habang nag-scroll sa cellphone. Sanay na si Elise sa matinding pressure sa trabaho. Kaya gabi-gabi, pagbabasa ng novels at panunood sa phone ang paraan niya para makapag-relax. Pagkahiga ni Adrian sa tabi niya. Bigla na lang napasigaw si Elise at naibato ang cellphone, diretsyong tumama sa mukha ni Adrian. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya habang hawak ang natamong tama. Namumutla si Elise sa matinding pagkasuklam. May biglang lumabas na random video sa YouTube kay Diri. Nakakasuka. Napakunot noo si Adrian. Ganun ba kalala? Yuyuko sana siya para pulutin ang cellphone ngunit mabilis siyang pinigilan ni Elise. Huwag mong panoorin. Sobrang disgusting. Ngumiti lamang si Adrian. Gaano ba kasama yan? Pinulot niya ang cellphone at tumingin sa screen. Ngunit sa mismong sandaling makita niya ang video. Nanigas ang ekspresyon niya. Si Blake Gray yun. Ang lalaking eksperto sa pagmamanipula ng mga kabataang babae gamit ang psychological hypnosis. Sa video, halos mabaliw na si Blake. Nangingisay, nagwawala, at wala ng bakas ng dating maangas nitong anyo. At isang tingin pa lang. Alam na agad ni Adrian. Ganap nang yumapekto ang hypnosis na ginawa niya. Habang pinapanood ang miserableng kalagayan ni Blake Gray, dahan-daang sumilay ang malamig na kasiyahan sa mga mata ni Adrian. Bawat oras, kailangan nitong uminom ng gamot. Habang buhay na siyang magiging alipin ng sarili niyang katawan. At higit sa lahat, hindi na nito muling masasaktan pa ang kahit sinong babae. Pinatay ni Adrian ang screen bago tahimik na nagsalita. Narinig ko na dati ang tungkol sa lalaking yan. Nagulat si Elise. Talaga? Paano mo siya nakilala? Mahinang bumantong hininga si Adrian bago malamig na sagot. Isa siyang halimaw. Ginagamit niya ang hypnosis para manipulahin ang mga kabataang babae, pinipilit silang saktan ang sarili nila, minsan, pati magpakamatay. Habang ikinukwento niya ang mga krimen ni Blake Gray, unti-unting nagdilim ang mukha ni Elise. Paano nagagawa ng isang tao ang ganon?
Galit niyang sabi. May mga magulang din siyang nagpalaki sa kanya. Paano niya nakakayang sirain ang buhay ng iba? Malamig ang boses ni Adrian ang sumagot. May mga taong ipinanganak na baluktot ang kaluluwa. Masaya silang nakakakitang nasasaktan ang iba. Mga basura silang dapat mawala sa mundo. Mahigpit na napakuyom si Elise. At tama lang ang nangyari sa kanya. Dahil sa napanood, hindi na mawala ang kaba ni Elise. Kaya ibinaba niya ang cellphone at tamad na nagunat. Antok na ako, Adrian, paki-charge naman ang phone ko. Sige. Tahimik na isinaksak ni Adrian ang charger bago muling humiga. Ngunit pagsapit ng hating gabi, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Dalawang sunod na mensahe mula kay Dante Morel. Mr. Laurent, may grupo ng mga Hapon na umatake sa klinik ni Master G. Tiansheng. Mukhang balak nilang kunin ang miracle medicine niya. Bahagyang ngumiti si Adrian. Malinaw naman. Nandito sila para nakawin ang gamot. Agad nag-reply si Dante. Mga hayop sila. Sabihin mo lang, Mr. Laurent. Dadalhin ko ang mga tauhan ko at huhulihin namin sila. Ipapakain pa namin sila sa Tibetan Mastiffs. Ngunit kalmado lamang si Adrian. Hindi kailangan. Hindi ordinaryong tao ang mga iyon. Ang namumuno sa kanila ay si Kenji Takahashi, ang panganay ng Takahashi Pharmaceutical sa Japan. Sandaling tumahimik si Adrian bago tuluyang ngumisi. At matagal ko nang inihanda ang bitag para sa kanya. Napakunot noo si Dante. Bitag. Palihim mong bantayan si Master G. Tiansheng para matiyak ang kaligtasan niya. Pero kung manako man nila ang gamot, hayaan mo silang makuha iyon. Lalong nalito si Dante. Ngunit ang hindi niya alam. Ang mga pil na nasa klinik ay peke. Personally yung ginawa ni Adrian para kay Kenji Takahashi. Ang mga pil na iyon ay kakaiba. Kahit naghihingalo na ang isang tao, basta makain nito ang pil. Bigla itong magkakaroon ng lakas at sigla sa loob ng 1 o 2 oras. Ngunit pagkatapos noon, diretso itong mamamatay. Walang lunas. Walang himala. Walang pag-asa. Sa katunayan, hindi ito simpleng lason. Isa itong sinaunang gamot na ginagamit noon para sa mga emperador at general na nasa bingit ng kamatayan. Kapag malapit nang mamatay ang isang emperador, pinaiinom sa kanya ang Pill of Returning Radiance upang magkaroon siya ng huling pagkakataong ayusin ang kaharian, pamilya, at mga lihim bago tuluyang bawian ng buhay. Ngunit kapalit noon, uubusin ng pilang natitirang sigla ng katawan. Pipigain hanggang sa huling patak ng buhay. At kapag naubos na, kamatayan ang kasunod. Sa modernong panahon, isa na itong nakakatakot na lason. Maging ang malusog na tao. Mamamatay rin matapos ang panandaliang lakas na ibinibigay nito. At ngayong gabi, sa wakas ay magkakaroon na ng silbi ang nakalimutang formula mula sa 9 Secrets of Heavens. Dahan daw ang sumilay ang malamig na ngiti sa labi ni Adrian. Kenji Takahashi. Oras mo na. Matapos ipaliwanag ang lahat ng tungkol kay Dante Morel, agad namang tinawagan ni Adrian Laurent si Lucas Durand. Pagkasagot pa lamang ng tawag, malamig ngunit mabigat na agad ang tono niya. Kapag nagtagumpay si Kenji Takahashi ngayong gabi, siguradong susubukan niyang tumakas palabas ng bansa sa lalong madaling panahon. Palibutan ninyo ng mahigpit ang buong Nanjing City. Kahit makatakas pa ang lahat ng tauhan niya, siya lang ang hindi dapat makaalis. Walang pag-aalinlangang sumagot si Lucas Durand. Huwag kayong mag-alala, Mr. Laurent. Nakahanda na ang lahat. Kapag nakatakas pa si Kenji Takahashi, buhay ko ang kabayaran. Pagkatapos ay mabilis niyang idinagdag. Tungkol naman sa gamot na ninakaw niya, nanunumpa akong hindi iyon makakalabas ng bansa. No. Malamig na putol ni Adrian. Bahagyang nanigas si Lucas. Gusto kong makalabas ang gamot. Napakurap si Lucas sa gulat. Pero, Mr. Laurent. Dahan daw ang ngumiti si Adrian, ngunit ang mga mata niya'y puno ng nakakatakot na lamig. Tandaan mong mabuti ito, maaaring makaalis ang gamot. Maaaring makatakas ang mga tauhan niya. Pero si Kenji Takahashi, hindi siya dapat makalabas ng bansa ng buhay ang pag-asa niya. Agad na naunawaan ni Lucas ang ibig sabihin nito. Naintindihan ko, sir. Makakasiguro kayo, hinding-hindi siya makakatakas. Magaling. Sumando si Adrian sa upuan habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Kapag nahuli ninyo siya, ikulong siya sa isang lugar na walang makakakita. Ako mismo ang haharap sa kanya. Understood, sir. Samantala, walang kaalam-alam si Kenji Takahashi na isang napakalaking bitag na pala ang tahimik na sumasakal sa kanya mula sa dilim. Sa sandaling iyon, nakaupo siya sa loob ng isang itim na Maybach na nakaparada sa tapat mismo ng klinika.
Nakakalat na sa paligid ang ilan niyang tauhan, nakatago sa mga anino, naghihintay lamang ng tamang oras upang sumugod. Tahimik na nakatitig si Kenji sa gusali habang unti-unting humihigpit ang pagkakahawak niya sa hawak na baso ng alak. 3 taon nang nakarete at paralisado ang kanyang ama na si Takeru Takahashi. Sa loob ng 3 taon na iyon, para bang araw-araw ding nilalamon ng ambisyon at kompetisyon ang pamilya nila. Matagal nang sinabi ng kanyang ama. Kung sino sa kanilang magkapatid ang makapagdadala ng pinakamalaking ambag sa Takahashi Pharmaceutical, iyon ang magiging susunod na presidente ng kumpanya. At doon nagsimula ang bangungot ni Kenji. Dahil ang nakababatang kapatid niyang si Kaito Takahashi ay isang tunay na henyo sa larangan ng medisina. Taon-taon itong nakalilikha ng bagong produkto para sa kumpanya, mga gamot na mabente at pinupuri sa buong Japan. Habang si Kenji, finance ang pinag-aralan niya. Magaling siya sa negosyo, pamumuhunan, at pagpapalawak ng kumpanya, ngunit sa industriya ng medisina, isa lamang siyang anino sa likod ng sariling kapatid. At sa mundong iyon, walang saysay ang matatamis na salita o mamahaling advertisement. Kapag walang bisa ang gamot mo, walang bibili. Kapag epektibo naman, kusa iyong sisikat at kikita ng bilyon-bilyon. Dahil dito, unti-unting nawawala kay Kenji ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya. Kaya wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang manalo. Kailangan niyang may maiuwi. At nang marinig niya sa Traditional Medicine Expo na may isang tanyag na manggagamot na nakapagpagaling ng hypereplegia, isang sakit na halos imposible ng malunasan. Para siyang binuhusan ng bagong buhay. Kung makukuha niya ang race 8 ng gamot na iyon, hindi lamang niya mapapagaling ang kanyang ama. Maaari rin niyang baguhin ang kapalaran ng buong Takahashi Pharmaceutical. Maaaring lumaki ng 10 beses, 20 beses, o higit pa ang kanilang kumpanya. At higit sa lahat, maaari niyang durugin ang kapatid niyang si Kaito at agawin ang trono bilang tunay na tagapagmana ng pamilya Takahashi. Sa gabing ito, nakasalalay ang buong kinabukasan niya. Sa sobrang pananabik, agad na tinawagan ni Kenji ang kanyang ama. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahina ngunit mabigat na tinig ni Takeru Takahashi mula sa kabilang linya. Kenji, nasaan ka nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka man lang dumadalaw sa akin? Mabilis na sumagot si Kenji. Papa, naghahanap ako ng lunas para sa inyo. May nabalitaan akong isang himalang doktor dito. May pasyente raw siyang ganap na napagaling mula sa hypereplegia. Ano? Biglang lumakas ang boses ni Takeru. May ganoong klaseng manggagamot. Opo. Agad na sagot ni Kenji. Sinuri ko mismo ang records ng ospital. Totoong gumaling ang pasyente. At ayon sa mga tauhan doon, isang himalang gamot daw iyon na ginawa ni Dr. J. Tiansheng. Biglang bumilis ang paghinga ni Takeru. Himala, gamot. 3 taon. 3 mahabang taon siyang nakakulong sa sarili niyang katawan. Isang tanyag at makapangyarihang negosyante noon. Ngunit matapos ang aksidente, isa na lamang siyang inutil na nakahiga sa kama araw-araw. Hindi makalakad. Hindi makatayo. Hindi man lang may galaw ng maayos ang sariling katawan. Ang dating hari ng negosyo. Ngayon ay isa na lamang bilanggo ng sarili niyang laman. Sa loob ng 3 taon, halos maubos na niya ang yaman kakahanap ng lunas sa iba't ibang bansa. Ngunit lahat ng doktor ay iisa ang sagot. Imposible. Habang buhay na siyang paralisado. Kaya ngayong may narinig siyang pag-asa. Halos mabaliw siya sa pananabik. Kenji. Nanginginig na sigaw niya. Kahit gumastos ka pa ng $100 milyong, makuha mo lang ang gamot na iyon para sa akin. Papa, malamig ngunit puno ng determinasyon na sabi ni Kenji, matigas ang ulo ng doktor na iyon. Ayaw niyang ibenta ang gamot kahit magkano pa ang ialok. Tumigil siya sandali bago marahang ngumiti. Kaya ngayong gabi, kukunin ko iyon. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Takeru. At kapag nakuha ko na, agad ko iyong iPad adala sa Tokyo para mainom ninyo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lalo pang bumigat ang tono ni Kenji. At hindi lang iyon, narinig ko ring hindi lang isa ang miracle medicine ng doktor na iyon. Kapag may natira pagkatapos ninyong gamitin. Pag-aaralan iyon ng research team natin. Kapag nakopya natin ang formula. Unti-unting nagningning ang mga mata niya sa kasakiman. Ang Takahashi Pharmaceutical ay sisikat sa buong mundo. Tayo ang magiging isa sa pinakamalalaking pharmaceutical company sa buong planeta. Hahaha. Magaling. Magaling, Kenji. Halos mabaliw sa tuwa si Takeru. Ikaw nga ang tunay kong anak. Siguraduhin mong walang magiging pagkakamali. Huwag kayong mag-alala, Papa, mariing sagot ni Kenji. Nakahanda na ang private jet ko sa Nanjing City Airport.
Kapag nakuha ko ang gamot, mag-iiwan ako ng ilang tauhan para maglinis ng ebidensya, pagkatapos ay diretso akong lilipad pabalik ng Tokyo. At saka siya malamig na ngumiti. Kapag nakalipad na ang eroplano ko, wala nang sino man ang makakapigil pa sa akin. Sa kabilang linya, halos maiyak sa saya si Takero. Kung ganoon, 3 oras lang, makararating ka na sa Tokyo. Maiinom ko na agad ang miracle medicine. Magaling. Napakagaling. Sa wakas, may pag-asa na akong makatayo ulit. Punong emosyon namang sumagot si Kenji. Papa, sa biyaya ng langit, muli kayong babangon. Mawawala ang lahat ng sakit ninyo. That's my son. Masayang sigaw ni Takero. Kenji, mag-ingat ka. Huwag kang magkakamali. Naghihintay ako rito sa Tokyo ng magandang balita mo. Mahigpit na hinawakan ni Kenji ang telepono habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Makakaasa kayo, Papa. Iuuwi ko ang gamot. At muli ko kayong palalakarin. Pagkababa ni Kenji Takahashi ng tawag, halos mabaliw siya sa sobrang pananabik. Kapag nakuha niya ang mahiwagang gamot na iyon, wala nang makakapigil sa kanya upang maging susunod na tagapagmana ng Takahashi Pharmaceutical. Napakalaking jackpot ng pagpunta niya sa bansang ito. Sa sandaling iyon, lumingon ang assistant na nasa unahang upuan ng Maybach at magalang na nagsalita. Mr. Takahashi, alas 11 na po. Uumpisahan na ba natin? Dahan daw ang tumanggo si Kenji habang may malamig na ngiting sumilay sa kanyang labi. Simulan na. Agad inilabas ng assistant ang walkie-talkie. Kumilos na kayo ngayon din. Kasabay ng utos na iyon, 6 na lalaking nakaitim ang tahimik na sumingit papasok sa loob ng klinika ni G. Tiansheng. Ngayong gabi, doon natutulog si G. Tiansheng sa maliit na kwartong nasa likod ng klinika. Naghihintay siya. Naghihintay sa pagdating ng mga Hapones. Ngunit para sa kaligtasan ng kanyang apo na si Zai, pinaalis niya muna ito at pinatuloy sa hotel. Tahimik na lumapit ang 6 na lalaki sa silid ni G. Tiansheng. Pagpasok nila, nakita nilang nakahiga ang matanda sa kama. Biglang tinakpe ng isa ang bibig nito habang itinapat ang baril sa sentido niya. Huwag kang sisigaw, malamig nitong sabi. Makipagtulungan ka at hindi ka mamamatay. Kunwaring nanginig sa takot si G. Tiansheng. Ay ikaw, ano bang gusto ninyo? Ibigay mo ang mahiwagang gamot. Malamig at mabagsik ang tinig ng lalaki. Kapag tumanggi ka, saysabog ang ulo mo. Bahagyang nangoto si G. Tiansheng bago dali-daling nagsalita. Huwag. Huwag kayong bumaril. Ibibigay ko. Pagkatapos ay nanginginig niyang isinuksok ang kamay sa nakatagong bulsa ng kanyang pijama at inilabas ang isang maliit ngunit mamahaling kaong kahoy. Mainit pa ang kahon mula sa pagkakadikit nito sa katawan niya, tila ba kayamanan itong mas mahalaga pa sa sariling buhay. Agad iyong inagaw ng lalaking nakaitim. Pagbukas niya ng kahon, bumungad ang 4 na tableta. Nanlaki agad ang kanyang mga mata sa pananabik. I-report kay Mr. Takahashi. Nakuha na namin ang 4 na mahiwagang gamot. 4. Halos sumabog sa tuwa si Kenji sa kabilang linya. Magaling. Umalis na kayo agad. Dalhin ninyo sa akin ang gamot. Paano po ang matandang ito? Sandaling natahimik si Kenji bago malamig na ngumiti. Patulugin ninyo. Kailangan lang nating makakuha ng 1 oras. Kapag nakaalis tayo rito, panalo na tayo. Understood. Walang pag-aatubiling hinampes ng lalaki ng baril ang ulo ni G. Tiansheng. Tumagilid ang ulo ng matanda at agad itong nawala ng malay. Sa dilim ng paligid, maraming tauhan ni Dante Morel ang lihim na nagmamasid. Kanina pa sila nakaabang. Kapag nagtangka ang mga Hapones na patayin si G. Tiansheng, kikilos sila agad ayon sa utos ni Adrian Laurent. Pero kung pagnanakaw lang ang pakay ng mga ito, kailangan nilang magtimpi. At gaya ng inaasahan, walang balak pumatay ang grupo. Bagamat nawala ng malay si G. Tiansheng, ligtas pa rin ang buhay niya. Matapos makuha ang gamot, mabilis na tumakas ang 6 na lalaki palabas ng klinika. Lumapit ang isa sa Maybach na nakaparada sa kabilang kalsada. Dahan daw ang bumaba ang tinted na bintana. Mr. Takahashi, nakuha na po namin. Halos manginig si Kenji nang tanggapin ang kaong kahoy. Pagkabukas pa lang nito, agad sumangaw ang matapang na halimuyak ng medisina. At sa amoy pa lamang. Ramdam na niya ang pambihirang kapangyarihan nito. Napakahusay. Namumula sa pananabik ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan nito, angat ang Takahashi family sa tuktok ng mundo. At ako, mahigpit niyang hinawakan ang kahon. Ako ang magiging susunod na presidente ng Takahashi Pharmaceutical. Pagkatapos ay mabilis siyang nag-utos. Dumiretso tayo sa airport. Bilisan ninyo.
Agad pinaandar ng driver ang sasakyan. Kasabay nito, lumingon si Kenji sa assistant niya. Sabihan mo ang crew na ihanda agad ang eroplano. Sa mismong oras na makarating tayo, lilipad tayo agad. Saglit siyang tumingin sa madilim na kalangitan. Kapag nakarespond ang mga pulis at naharang tayo bago makaalis. Unti-unting lumamig ang kanyang tingin. Tapos na tayo. Ngumiti ang assistant niya nang may kumpiyansa. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Kenji. Hindi ganoon kabilis kumilos ang mga pulis dito. Sa loob ng 30 minuto, nasa airport na tayo. VIP channel din ang dadaanan natin kaya mabilis lang ang security check. Makakalipad tayo sa loob ng 1 oras. Bahagya itong ngumisi. At kapag nakaalis na tayo, wala nang makakapidyaw sa atin. Mabilis na ramaga sa ang Maybach sa Airport Expressway habang tila lumulutang sa sobrang excitement si Kenji. Paulit-ulit niyang tinitigan ang 4 na tableta sa loob ng kahon. Parang baliw siyang bamulong sa sarili. Ang Takahashi family, maghahari sa buong mundo dahil dito. At ako. Unti-unting sumilay ang kasakiman sa kanyang mukha. Ako ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa Takahashi Pharmaceutical. Hindi nagtagal, dumating sila sa Nanjing City Airport. Ngunit, sa mismong sandaling bubuksan sana ni Kenji ang pinto ng sasakyan, 8 Mercedes-Benz G-Class ang biglang sumulpot mula sa iba't ibang direksyon. SKREEECH. Sunod-sunod na huminto ang mga ito at tuluyang hinaranggan ang Maybach. Bumukas ang mga pinto. Mahigit 30 lalaking nakaitim ang sabay-sabay na bumaba. Lahat sila ay may malamig na aura at nakakatakot na presensya. Mga elite bodyguards ni Lucas Der End. Tahimik, disiplinado, at halatang sanay pumatay. Dahan-dahang bumaba si Lucas mula sa isa sa mga G-Class. Tumingin siya kay Kenji na parang tumitingin lamang sa isang bangkay. Mr. Takahashi, malamig niyang sabi, pinapatawag ka ng aming young master. Namutla si Kenji. Iyang master. Mabilis niyang itinago ang kahon ng gamot sa kanyang bulsa bago pilit na nagmatapang. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako ang vice chairman ng Takahashi Pharmaceutical. Walang emosyon na lumapit si Lucas. Pagkatapos, mahina ngunit mariing tinapik nito ang mukha ni Kenji. Isang kilos na puno ng panghahamak. Ang Takahashi Pharmaceutical. Malamig niyang sabi. Isa lang iyang kumpanyang Hapon. Bahagya siyang yumuko at diretsyong tumitig sa mga mata ni Kenji. Anong karapatan mong magyabang dito sa bansa namin? May kasabihan kami rito. Unti-unting lumamig ang kanyang boses. Kahit dragon ka pa, hindi ka maaaring maghari sa teritoryo ng ahas. Magkalayo man ang bansa natin ng dagat. Biglang tumalim ang tingin niya. Huwag kang magpakasobra rito. Tuluyang kinabahan si Kenji. Nanlamig ang kanyang likod. Hindi niya alam kung bakit siya hinarang. Dahil ba sa mahiwagang gamot? O may iba pang dahilan? Kung tungkol ito sa gamot, malaking problema. Sa lakas pa lang ng mga taong nasa harapan niya, imposibleng makatakas siya. Ngunit kung iba ang dahilan, baka may pag-asa pa siyang may padala ang gamot pabalik ng Japan. Pinilit niyang kumalma. Sino ba ang young master ninyo? Walang emosyon na sumagot si Lucas. Kapag sumama ka, malalaman mo. Anong mangyayari kung tumanggi ako? Ngumiti ng bahagya si Lucas. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglabas ng baril mula sa loob ng kanyang Amerikana. Nagliyab agad sa takot ang mga mata ni Kenji. May utos ang young master ko. Malamig na sabi ni Lucas. Kailangan kitang dalhin pabalik. Itinutok niya ang baril sa noo ni Kenji. At kung hindi kita madadala ng buhay. Bahagyang ngumisi si Lucas. Patay kitang dadalhin. Halos mawala ng lakas si Kenji. Ngunit sa gitna ng takot, isa lang ang iniisip niya. Ang may padala ang mahiwagang gamot sa Japan. Dahil iyon ang tanging paraan upang masiguro niya ang kapangyarihan sa loob ng pamilya Takahashi. Kaya nagkunwari siyang kalmado at maingat na nagsalita. Sasama ako. Pero maaari bang pauwiin muna sa Japan ang assistant ko? Marami siyang importanteng aasikasuhin. Tumawa ng mahina si Lucas. Walang problema. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti. Lahat pwedeng umalis. Tanging ikaw lang ang hindi. Ibinigay ni Kenji Takahashi ang ninakaw na mahiwagang gamot sa kanyang assistant. Nang makita niyang pumasok ito sa airport, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Kumalma man ang mukha niya, nanginginig pa rin ang puso niya sa kaba. Pagkatapos, lumingon siya kay Lucas Der End at pilit na ngumiti. Hindi ko alam kung nasaan ang amo mo. Malamig ang ekspresyon ni Lucas habang nakatitig sa kanya. Malalaman mo rin, kapag sumama ka sa akin. Pagkasabi niyon, sumenyas siya sa 2 lalaking nasa gilid.
Agad nilang sinunggaban si Kenji sa magkabilang braso na para bang isa lamang siyang kriminal na wala ng karapatang tumakas. Mr. Der End. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya pinansin ng mga ito. Mabilis na humandar ang convoy palabas ng airport, patungo sa isang liblib na lugar sa labas ng syudad, ang dog farm ni Dante Morel. Habang nasa biyahe, tumawag si Lucas kay Adrian Laurent. Mr. Laurent, kontrolado na namin si Kenji Takahashi. Dadalhin namin siya sa dog farm ni Dante Morel. Kung nais ninyong pumunta, magpapasundo ako. Sumulyap si Adrian kay Elise Russo na mahimbing na natutulog sa kama. Dahil sa bracelet na ginawa niya gamit ang mamahaling hiyas na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, naging payapa ang tulog ni Elise gabi-gabi. Kaya wala siyang inaalalang baka magising ito. Ayusin mo ang sasakyan, malamig niyang sagot. Baba ako sa loob ng 5 minuto. Eksaktong 5 minuto ang lumipas, bumaba si Adrian mula sa mansion. Isang marangyang Rolls Royce ang naghihintay sa kanya. Agad bumaba ang driver at magalang na binuksan ang pinto. Mr. Laurent. Tahimik na tumango si Adrian bago sumakay. Sa buong biyahe, nanatiling malamig ang kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, unti-unting nagngangalit ang isang halimaw. Pagdating niya sa dog farm ni Dante Morel, naroon na si Lucas. Ito ang unang beses na makarating si Adrian sa lugar na iyon. Ngunit sa mismong sandaling bumaba siya ng sasakyan, bumungad agad sa kanya ang nakapanghihilakbot na tahol ng napakaraming aso. Mababa, mabigat, at tila gutom na gutom sa dugo. Napakalawak ng lugar, napapalibutan ng matataas na bakal at sementadong pader. Kilala ang dog farm na ito sa underground world ng Nanjang. Dito pinalalaki at sinasanay ni Dante Morel ang mga mababanges na fighting dogs para sa ilegal na laban ng pinupustahan ng milyon-milyon. Pero iyon lamang ang nakikita sa ibabaw. Sa likod ng madilim na lugar na ito, marami ng taong naglaho ng walang bakas. At ang mga bangkay nila, hindi na kailanman nakita muli. Dahil naging pagkain na sila ng mga asong halimaw na naruroon. Sa gitna ng compound ay may 3 palapag na gusali. Sa ilalim nito ay may lihim na basement, isang impyernong ginagamit ni Dante para sa pagpapahirap. At sa loob ng basement na iyon, nakagapos si Kenji Takahashi. Nakatali ang mga kamay niya habang nakabitin sa bakal na frame sa gitna ng madilim na silid. Pawis na siya. Namumutla. At halos mawala ng lakas sa sobrang takot. Kasama rin doon ang 6 na lalaking nakaitim na siyang kumuha sa mahiwagang gamot ni Ji Tiansheng. Nang makita ni Kenji ang mga ito, tila gumuho ang mundo niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na niya kailangang hulaan pa. Alam niyang konektado ang lahat sa ninakaw niyang gamot. At kapag nalaman ng mga taong ito na siya ang nasa likod ng lahat, baka hindi na siya makalabas ng buhay. Biglang bumukas ang bakal na pinto. Dahan-daang pumasok si Adrian. Sa simpleng hakbang pa lamang niya, parang bumigat na agad ang hangin sa buong silid. Agad yumuko si Lucas. Mr. Laurent, nandito na si Kenji Takahashi at ang 6 niyang tauhan. Tahimik na tumango si Adrian bago itinoon ang malamig niyang tingin kay Kenji. At pagkatapos, bahagya siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay mas nakakatakot pa kaysa galit. Mr. Takahashi, mahina niyang sambit. Nagkita na naman tayo. Nang marinig iyon, parang binuhusan ng malamig na tubig si Kenji. Nanlaki ang mga mata niya habang nanginginig na nakatitig kay Adrian. Ay ikaw pala. Naalala niya agad ang araw sa Traditional Medicine Expo. Noon, inakala niyang simpleng assistant lamang ito ni Ji Tiansheng. Pero ngayon, sa kanya lang naunawaan. Ang lalaking nasa harapan niya ay ang tunay na halimaw sa likod ng lahat. Si Adrian Laurent. Dahan-daang tumangala si Adrian sa nakabiting si Kenji. Pagkatapos ay malamig na nagsalita. Napakalakas pala ng loob mo. Magnakaw ng gamot ko. Tila, sawa ka na sa buhay mo. Biglang nanginig si Kenji. Mr. Laurent. Hindi pagkakaunawaan ito. Ngunit hindi man lang kumurap si Adrian. Mabagal niyang itinuro ang 6 na lalaking nakagapos sa sahig. Hindi ba't mga tauhan mo sila? Ako, hindi ko sila kilala. Mabilis na umiling si Kenji na halos mapatid ang leeg sa kaba. Tumango si Adrian na tila naiintindihan. Pagkatapos ay lumingon siya sa 6 na lalaki. Kilala niyo ba siya? Nagkatinginan ng 6 na lalaki na halatang walang maintindihan sa lengguwahe. Lumapit si Lucas at isinalin ang tanong sa Japanese. Pagkarinig niyon, mabilis ding umiling ang 6 habang sunod-sunod na nagsasalita. Ilang sandali pa, lumingon si Lucas kay Adrian. Mr. Laurent, sabi nila hindi nila kilala si Kenji. Oh,
Bahagyang ngumiti si Adrian. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng bangis. Kung ganon, pumili kayo ng isa. Tag-in siya. At ipack-in sa mga aso. Pagkasabi niya yun, parang tumigil ang oras sa buong basement. Namutla ang anim na lalaki. Nanlaki ang mga mata nila sa sukdulang takot. Hindi sila makapaniwalang kaya talagang mag-utos ni Adrian ng ganoong klaseng kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit para kay Adrian, parang normal lamang ang lahat. Malamig siyang lumingon kay Dante Morel. Mr. Morel, ikaw ang pinakaalam ang lugar na ito. Dalhin mo sila sa labas. Timbangin mo isa-isa. Piliin mo ang pinakamabigat. Tag-in mo. At ipack-in ng buhay sa mga aso. Siguraduhin mong pinapanood ng 5 ang buong proseso. Pagkatapos, ibalik mo sila rito para magtanong ulit tayo. Agad yumuko si Dante. Opo, Mr. Laurent. Naglakas loob pa siyang magtanong. Paano kung magsalita sila bago natin gawin? Dahan-dahang umupo si Adrian sa upuan. Pagkatapos ay malamig na sumagot. Huli na. Kahit umamin sila ngayon. Tutuloy pa rin. Boom! Parang sumabog ang utak ni Kenji sa narinig. Tuluyan siyang nanginag. Hindi tulad ng 6 na lalaki, naiintindihan niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adrian. At alam niyang, seryoso ito. Hindi ito pagbabanta. Hindi ito pananakot. Kundi isang hatol. Makalipas ang ilang minuto, kinaladkad palabas ng mga tauhan ni Dante ang 6 na lalaki. At pagkaraan ng 10 minuto, umalangaw-ngaw sa buong dog farm ang mababangas na tahol ng mga aso. Sunod-sunod. Nakakabingi. Nakakapanghina. Kasabay niyo ng nakapanlulumong sigaw ng isang lalaki na unti-unting naputol. Hanggang sa tuluyang manahimik. Namuti ang mukha ni Kenji. Parang mawawala na siya ng malay. Hindi nagtagal, bumalik ang 5 natitirang lalaki. Ngunit ngayon, para na silang mga bangkay na humihinga pa. Nanginginig ang buong katawan nila. Namumula ang mga mata sa iyak at takot. Pagpasok pa lamang nila, agad silang nagsisigaw kay Kenji sa Japanese habang halos mabaliw sa hysteria. Legacy in disguise. Isinalin iyon ni Lucas. Mr. Laurent, nakita raw nila mismo kung paano pinagtataga ang kasama nila bago itinapon sa mga aso. Tahimik na tumango si Adrian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kenji. Sa sandaling iyon, halos mabasag ang mentalidad ni Kenji sa sobrang takot. Malamig na nagsalita si Adrian. Kenji, ibibigay ko na ang huling pagkakataon mo. Magsabi ka ng totoo. Kung hindi, pareho ang kahahantungan mo sa lalaking iyon. Tuluyang bumigay si Kenji. Wala nang natira sa kanyang yabang. Wala nang natira sa kanyang pride. Sa harap ng kamatayan, lahat ng ambisyon niya para sa pamilya Takahashi ay nawala ng halaga. Mr. Laurent, magsasalita ako. Aamin ako. Ako ang nagutos na nakawin ang mahiwagang gamot ni GT Yansheng. Patawarin niyo ako. Kahit magkano ang gusto ninyo, babayaran ko. Nanlilisik ang mga mata ni Adrian habang malamig na nagtatanong. Nasaan na ang gamot? Hinibilin ko na sa assistant ko, papunta na siya sa airport. Umalis na ba ang eroplano? Paulit-ulit na tumango si Kenji. Oo po, malamang nakaalis na sa airspace. Biglang humigpit ang kamao ni Adrian. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa unang pagkakataon, lumabas ang tunay na nakakatakot na aura niya. Magnakaw ng gamot ko. Napakatapang mo. Napakatapang. Lumapit siya kay Kenji at direktang tumitig sa nanginginig nitong mga mata. Pagkatapos ay malamig na ngumiti. Dahil naipadala na sa Japan ang gamot. Hindi mo na kita papatayin. Pero tandaan mo ito, Kenji Takahashi. Habang buhay ka nang mabubulok dito. At hinding-hindi ka na makakabalik sa bansang pinanggalingan mo. Kabanata 479. Halos mawala ng ulirat si Kenji Takahashi sa sobrang takot. Hindi siya isang matapang na mandirigma o sanay sa madugong laban. Isa lamang siyang mayamang tagapagmana na aking napapaligiran ng luho at proteksyon. Ang pangarap niyang magbigay ng karangalan sa kanilang pamilya ay nakasandal lamang sa isang bagay, ang mamuhay ng marangya at komportable. Ngunit ngayon, nakakulong siya sa isang kulungan ng aso, napapalibutan ng mga mababangas na hayop na anumang oras ay maaaring sumunggab at lamunin siya ng buhay. Nanigas ang kanyang buong katawan sa takot. Nanginginig ang kanyang labi habang patuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang mukha. Tuluyan ng gumuho ang kanyang kayabangan. Mr. Laurent, maawa kayo. Halos pasigaw niyang pagmamakaawa habang lumuluhod. Sabihin niyo lang kung magkano ang gusto niyo. Kahit gaano kalaki, babayaran ko. Kung kulang pa, tatawagan ko agad ang ama ko.
ay papaikot namin ang eroplano pabalik sa Nanjing City at isasauli namin ang gamot ng walang bawas. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Malamig lang na nakatingin si Adrian Lawrence sa kanya, worry bang walang kahit katiting na awa sa kanyang mga mata. Tumigil ka sa kalokohan mo, malamig niyang sabi. Akala mo ba wala akong alam? Maraming pharmaceutical companies ngayon ang may advanced component analysis equipment. Isang sample lang ng gamot, ilang minuto lang, kaya ninyong himayin ang lahat ng ingredients. Bahagyang yumuko si Kenji habang umiiyak. May ganun nga kami, pero hindi ko dinala dito. Maniwala kayo. Hanggat hindi nadadala ang gamot sa laboratory namin, hindi namin makukuha ang formula. Ngumisi si Adrian, isang ngiting punong-puno ng panlalamig. At inaasahan mong maniniwala ako. Malamig niyang tanong. Paano kung may kagamitan na kayo sa eroplano? Paano kung nakakuha na kayo ng kumpletong analysis? Kahit kaunting pulbos lang mula sa gamot, sapat na para pag-aralan ninyo ang buong formula. Mr. Laurent, sumusumpa ako sa karangalan ko. Isang malakas na sampal ang dumagundong sa loob ng silid. Napaling ang mukha ni Kenji habang agad namula ang kanyang pisngi. Karangalan. Mapanlate na sambit ni Adrian habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Isa kang magnanakaw at mandiraya. May kapal ka pang banggitin ang salitang karangalan sa harap ko. Parang nalunod sa hiya si Kenji. Wala siyang maisagot. Dahil tama si Adrian. Magnanakaw siya. At ngayong nahuli na siya, ang salitang karangalan ay isa na lamang katawa-tawang biro. Humagulgol siya habang nagmamakaawa. Mr. Laurent, sabihin niyo lang kung anong gusto niyo. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Mabagal na tumayo si Adrian at malamig na nagsalita. Simple lang. Dahil ninakaw mo ang magic medicine, sigurado akong gusto ninyong makuha ang formula nito. Kaya babayaran niyo ako para mabili ang formula. Agad-agad na tumango si Kenji na parang nakakita ng pag-asa. Oo. Walang problema. Sabihin niyo lang ang presyo. 10 billion. Parang tinamaan ng kidlat si Kenji. Kapag hindi kayo nagbayad, dugtong ni Adrian habang mabagsik ang tingin, ipapapatay kita. At isisiwalat ko sa buong mundo ang pagnanakaw ng Takahashi Pharmaceutical. Sisirain ko ang reputasyon ng kumpanya ninyo hanggang wala nang matirang pangalan. Namutla si Kenji. Mr. Adrian, 10 bilyon. Sobrang laki naman noon. Wala kaming ganong halaga. Malamig na ngumiti si Adrian. Talaga ba? Ipinasuri ko na ang kumpanya ninyo. Napakalaki ng kinikita ng Takahashi Pharmaceutical. 2 bilyon kada taon ang net profit ninyo. At kamakailan lang, umutang pa kayo ng napakalaking halaga para magtayo ng pinakamalaking production base sa Asia sa Osaka. Bahagyang yumuko si Adrian habang titig na titig kay Kenji. Nasa account pa ninyo ang perang iyon, hindi ba? Nanginig si Kenji. Mr. Laurent, ang perang iyon ang pinakamahalagang pondo ng kumpanya, ang ama ko lang ang may kontrol doon, wala akong karapatang galawin iyon. Tumango si Adrian. Kung ganun, tawagan mo ang ama mo. Ngayon din. Pagkatapos noon ay lumingon siya kay Lucas Durand. Kalagan mo ang kanan niyang kamay. Ibalik mo ang telepono niya. Tahimik na lumapit si Lucas, kinalagan ng lubad sa kamay ni Kenji, saka iniabot ang cellphone nito. Ngunit habang hawak ni Kenji ang telepono, pakiramdam niya ay hawak niya ang sarili niyang kapalaran. At isang maling salita lang. Maaari na siyang tuluyang mamatay. Halos hindi makahinga si Kenji habang nanginginig na dinidial ang numero ng kanyang ama. Samantala, sa Tokyo, isang balisa na si Takeru Takahashi habang hinihintay ang pagdating ng magic medicine. Punong-puno siya ng pananabik. Sa sobrang pagkainip, ipinahatid pa niya ang sarili sa airport gamit ang ambulansya. Napakataas ng katayuan ng pamilya Takahashi sa Tokyo. Ang kanilang private jet ay may sariling hangar at eksklusibong VIP lounge sa airport. Doon naghihintay si Takeru kasama ang kanyang ikalawang anak na si Kaito Takahashi. Nang biglang magring ang telepono niya at makita ang pangalan ni Kenji, agad niya itong sinagot. Kenji. Madiin niyang sabi. Narinig kong hindi ka nakasakay sa eroplano. Nasaan ka ngayon? Nanginginig na sumagot si Kenji. Papa, bihag ako ng pamilya Lawrence sa Shuhai City. Inaakusahan nila tayo ng pagnanakaw ng magic medicine at ng formula nito. Halos mabaliw siya habang nagsasalita. Humihingi sila ng 10 bilyon kapalit ng formula. Kapag tumanggi tayo, papatayin nila ako. At ilalantad nila sa buong mundo ang iskandalo ng kumpanya natin. Ano? Parang kulog ang sigaw ni Takeru. Walang kwenta kang bata ka. Galit niyang sigaw.
Paano ka naging pabaya sa napakahalagang bagay? Humagulgol si Kenji. Papa, nag-ingat ako. Hindi ko rin alam kung paano nila nalaman. Pakiusap, iligtas niyo ako, ayokong mamatay. Malamig na sumagot si Takero. 10 bilyon. Hayagang pangho-hold up iyon. Hindi ako papayag. Kung tatanggap sila ng 1 bilyon, iyon na ang sukdulan ko. Tahimik na nakikinig si Adrian habang isinasali ni Lucas ang usapan. Nang marinig iyon, malamig siyang natawa. Mr. Takeru Takahashi, mabigat niyang sambit, ang gamot na ninakaw ninyo ay may pambihirang kakayahan. Kaya nitong pagalingin kahit matinding pagkaparalisa, katulad ng kondisyon mo. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Kapag inilabas ang gamot na ito sa merkado, hindi lang 10 bilyon ang kikitain ninyo. Kundi 10 bilyon kada taon. Ang hinihingi kong halaga kapalit ng buong formula ay napakagandang deal na para sa inyo. Tahimik sandali si Takero bago malamig na sumangot. At paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Bahagyang ngumiti si Adrian. Simple. Mahigit 1 oras na lang at lalapag na sa Tokyo ang eroplano dala ang gamot. Narinig kong ilang taon ka ng paralisado. Subukan mo ang gamot. At sa loob ng 10 minuto, makakalakad ka ulit. Biglang tumahimik ang paligid. Maging si Takero ay tila natigilan. Pagkatapos ay malamig na nagpatuloy si Adrian. Kapag naranasan mo mismo ang epekto nito, saka ka magbayad. Pero kapag tumanggi ka, ilalantad ko sa buong mundo ang pagnanakaw ng anak mo. At sisirain ko ang reputasyon ng Takahashi Pharmaceutical. Bahagyang huminto si Adrian bago tuluyang bumaon ang huling salita niya. At tungkol naman sa anak mo. Siguradong mamamatay siya. Nanlamig ang buong katawan ni Takeru Takahashi. Ngayon lang niya tunay na naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Nahuli ng aktwal ang anak niya. Nasa kamay ng kalaban ang lahat ng ebidensya. Kapag pumutok ang iskandalo, hindi lang pangalan ng kumpanya nila ang mawawasak. Pati buong imperyo ng Takahashi Pharmaceutical ay maaaring tuluyang bumagsak. Ngunit kung totoo ngang kayang pagalingin ng gamot ang kanyang pagkaparalisa, ang 10 bilyon ay maliit na halaga lamang kumpara sa magiging kita nila. Mababawi nila iyon sa loob lang ng 1 taon. At pagkatapos noon, puro tubo na. Napapikit si Takero habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Pagmulat niya ng mata, malamig ngunit mabigat ang kanyang tinig. Sige. Kapag tunay ngang kaya akong pagalingin ng magic medicine, babayaran ko ang 10 bilyon. At bibilhin ko ang eksklusibong karapatan sa formula. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in the Skies.